Pag-usapan naman natin ang tatlong sangay ng pamahalaan ng Pilipinas, ang Executive Branch, ang Legislative Branch, at ang Judicial Branch. Unahin natin ang Executive Branch o ang tagapagpaganap. Ito ay pinamumunuhan ng President, Vice President, at ng kanyang kabinet o kalihim. Ano-ano nga ba ang kanilang pangunahing trabaho? Una, to execute and enforce laws. Sila ang nagpapatupad ng mga batas sa buong bansa. Ang presidente rin ang commander-in-chief. Kaya siya ang may kontrol at otoridad sa Armed Forces of the Philippines pagdating sa seguridad. Appointing power, kung saan ang presidente ang pumipili ng cabinet secretaries tulad ng sekretary ng DepEd o DOH. Bukod doon, may hawak silang veto power. Ibig sabihin, kung may batas na ipinasa ang Kongreso pero sa tingin ng presidente ay hindi ito okay, maaari niya itong i-reject o i-veto. Panghuli, ordinance power. Maaari silang mag-issue ng mga executive orders para sa mabilisang pagpapatupad ng mga regulasyon. Yan ang executive branch. Dako naman tayo sa legislative branch o ang tagapagbatas. Binubuo ito ng Kongreso or Congress na nahati sa dalawang kapulungan, ang Senate na mataas na kapulungan at ang House of Representatives na mababang kapulungan. Ang trabaho nila ay ang mag-enact ng mga bills at statute. Isa pang napakahalagang hawak nila ay ang power of the purse. Sila ang nag-approve ng ating national budget o yung GAA, General Appropriations Act. Ibig sabihin, walang pera ang gobyerno na pwedeng gastusin kung hindi ito inaprubahan ng Kongreso. May kapangyarihan din silang concurrence o pag-aproba ng mga kasunduan sa ibang bansa at amnestiya. Ang impeachment power naman para litisin ang mga matataas na opisyal na umaabuso sa pwesto. At ang panghuli ay ang inquiries o investigasyon in the aid of legislation para makatulong sa pagbuo ng mas magandang batas. Yan ang legislative branch. Dako naman tayo sa judicial branch. Ngayon, ang huling sangay ng gobyerno, ang judicial branch o ang sangay na tagapaghukom. Ito ay binubuo naman ng Supreme Court o kataas-taasang hukuman at ng lower courts gaya ng regional trial courts. Sila ang nag-interpreta ng batas sa mamagitan ng judicial review. Sila ang nagpapasya kung ang mga ginagawa ba ng mga ibang sangay ng gobyerno ay naaayon sa ating konstitusyon. Sila rin ang nagdetermina o nagdedetermine kung nagkakaroon ba ng grave abuse o discretion o matinding pagmamalabis sa kapangyarihan ang sinumang opisyal. Sila ang nag-a-adjudicate. Sila ang nag-adjudicate o naglilitis at nagpapasya sa mga legal na away o kaso ng mga mamamayan. Para naman masiguradong hindi sila madidiktahan ng politika, mayroon silang fiscal autonomy. Ibig sabihin, independent at protektado ang kanilang pondo para walang pwedeng mag-ipit sa kanila sa usaping pananalapi. Yan naman ang judicial branch o tagapaghukom. At bakit nga ba hinati sa tatlo ang pamahalaan natin? Ito ay dahil sa prinsipyo ng check and balances. Ginawa ito para walang isang tao o sangay ang maging masyadong makapangyarihan. Unahin natin ang executive branch o tagapagpaganap. Paano nga binabantayan ang legislative? Meron tayong tinatawag na veto bills. Kapag ang Kongreso ay gumawa at nagpasa ng isang batas na sa tingin ng presidente ay hindi makakabuti sa bansa, maaari niya itong i-veto o tanggihan para hindi ito tuluyang maging batas. Paano niya naman binabantayan ang judicial? Appoint justices. Ang presidente ang may kapangyarihang pumili at magtalaga ng mga bagong miyembro o justices ng Supreme Court at mga mababang hukuman. Pardon, kung ang hudikatura ay naghatol ng parusa sa isang may sala, may kapangyarihan ang presidente na magbigay ng pardon o tinatawag natin na pagpapatawad para mapagaan o maalis ang parusang iyon. Dako tayo sa legislative branch o ang tagapagbatas. Paano niya naman binabantayan ang executive? Meron tayong tatawag na impeachment. Kung ang presidente o vice-presidente ay lumabag sa konstitusyon o nag-abuso, may kapangyarihan ang Kongreso na mag-initiate at maglitis sa kanila para matanggal sa pwesto. Budget control. Ang budget control naman, sila ang humahawak sa power of the purse.
Hindi pwedeng gumastos ang presidente o ang mga departamento ng gobyerno kung hindi ito inapruba ng Kongreso sa national budget. Overrule veto. Kung ipinipilit i-veto ng presidente ang isang batas, pwedeng magboto muli ang Kongreso. Kapag nakakuha sila ng two-third na boto ng parehong kapulungan, maaari nilang ma-overrule o mabaliwala ang veto ng presidente para maging batas pa rin ito. Paano naman binabantayan ng legislative ang judicial? Impeachment o confirmed judges. May kapangyarihan din silang mag-impeach ng mga tiwaling justices o hukom. Bukod doon, dumadaan din sa pagsusuri ang Kongreso sa pamagitan ng Commission on Appointment ang pag-uproba o pag-confirm sa mga hukom na tinatalaga ng presidente. Dako naman tayo sa judicial, ang tagapaghukom. Paano na naman binabantayan ang legislative at executive? Meron tayong tinatawag na declare unconstitutional. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ng hudikatura. Kung ang Kongreso ay nagpasa ng isang batas o kung ang presidente ay naglabas ng isang executive order o action at sa tingin ng korte ay lumalabag ito sa saligang batas, maaari itong ideklara ng judicial branch na unconstitutional o walang bisa. Ibig sabihin, otomatikadong hinihinto ang pagpapatupad nito. Yan ang power ng executive, legislative at judicial. Kaya meron tayong check and balances para walang isang tao o sangay ang maging masyadong makapangyarihan. Ang legislative, ito ay gumagawa ng mga batas na pwedeng i-veto ng executive. Pero kapag labag naman sa konstitusyon, pwedeng ideklara ng judicial na unconstitutional ito. Sa madaling salita, nagbabantayan silang tatlo para mapanatili ang hustisya o demokrasya sa Pilipinas.